Sa isang maliit na baryo na palaging malamig ang simoy ng hangin tuwing Disyembre, may isang batang ang pangalan ay Nico, isang musmos na tila araw-araw ay may inaabangan. Ang pagdating ng Pasko, hindi dahil sa regalo, hindi dahil sa mga ilaw at lalong hindi dahil sa pagkain. Si Nico ay palaging naghihintay ng Pasko dahil iyon lamang ang araw na sigurado siyang buo ang kanyang pamilya. Sa bawat umaga gigising si Nico ng maaga. Pupunta siya sa bintana ng kanilang maliit na bahay at titingnan ng kalangitan, hinihintay kung lilitaw na ba ang mga parol ng kapitbahay o kung maririnig na niya ang mga batang nagkakaroling. Sa pagpasok ng Setyembre, parang tumitibok ng mas mabilis ang puso niya. Dahil para kay Nico, nagsisimula na ang kanyang paboritong panahon. Lumaki si Nico sa pamilyang madalas maghiwa-hiwalay dahil sa trabaho. Ang kanyang ama ay nangungontrata sa ibang bayan at ang kanyang ina naman ay namamasukan bilang tagalinis sa lungsod. Hindi araw-araw, hindi linggo-linggo, kundi minsan buwan-buwan lamang sila nakakauwi. Kaya't isang araw lang sa isang taon ang hindi maaaring lampasan, Pasko. Iyon ang araw na kahit gaano sila kabisi, kahit gaano kalayo ang trabaho, umuuwi ang kanyang mga magulang. Kaya tuwing papalapit ang Disyembre, ang bawat araw para kay Nico ay parang pagbilang ng pag-asa. Habang nakatingin siya sa maliit nilang parol, nagawa lamang sa yantok at lumang papel de color. Nagdarasal siya na sana dumating na ang araw na muli silang magkakasalo sa mesa, kahit simpleng spaghetti lang or mainit na sopas. At dumating ang Disyembre 24, ang baryo ay puno ng liwanag, musika at tawanan ng mga bata. Pero si Nico, tahimik na nakaupo sa harap ng bahay, yakap-yakap ang lumang laruan na bigay ng kanyang ama noong nakaraang taon. Mahabang oras na ang lumipas ngunit wala pa ring dumadating. Ang mga kapitbahay niya may kani-kaniyang handaan. Ang ibang bata naglalaro sa gitna ng kalsada. Ngunit si Nico nakatingin lamang sa madilim na kalsadang papasok sa baryo. Hanggang sa narinig niya ang malayo ngunit pamilyar na tunog ng motor. Tumayo siya agad, halos madulas sa pagmamadali. At doon sa liwanag ng poste, nakita niya ang 2 taong pinakamahalaga sa kanya. Pagod, maalikabok ngunit nakangiti. Nico, tawag ng kanyang ina. Parang natunaw ang lahat ng lungkot. Niyakap niya silang pareho, mahigpit na mahigpit, para bang kung bibitaw siya ay mawawala sila muli. At sa gabing yon, kahit ang handa nila ay simpleng pansit lamang at 3 pirasong puto, para kay Nico yon ang pinakamasarap na Pasko sa buong mundo. At habang kumakain sila, nakatungo si Nico nangingiti. Dahil para sa batang palaging naghihintay ng Pasko, hindi pala ang mga parol, regalo o pagkain ang tunay niyang hinihintay, kundi ang pag-uwi ng mga taong mahal niya